Hello guys, so ngayon meron ako i-review na napanood ko, kakapanood ko lang nito sa Netflix. So ang title niya ay Sisyphus. So palabas na ni Park Shin-hye, isa sa mga pinaka-favorite kong Korean actress sa Korea. So ang kwento netong Sisyphus is tungkol sa isang babae galing sa future, tapos bumalik siya sa past para iligtas yung bidang lalaki, which is siya yung gumawa ng time machine na nag-cause ng pagkasira ng South Korea. So ang kwento nitong Sisyphus, medyo magulo sa totoo lang, kaya sa tingin ko nga kaya hindi rin masyado tong nag-click sa Netflix. Pansin ko kasi parang konting-konti lang talaga yung nag-post tungkol dito sa Sisyphus na to. Pero masasabi ko, maganda naman siya. Yun nga lang kasi, yung description niya pag binasa mo, hindi mo kagad magigets. At yung kwento, dapat subaybayan mo talaga siya. Tapos maganda rin to kung sunod-sunod mo siyang papanoorin yung mga episode. Kasi kung pinapanood mo siya ng, kung talagang susubaybayan mo siya per episode, katulad ng ginawa ko dati sa isang Korean novela, sa You're Beautiful, palabas din ni Park Shin-hye dati. Weekly siya nag-upload. I think one episode per week yata yun. So yun. Pero itong Sisyphus, pag ginawa mong ganun yung panonood mo, kumbaga parang once a week mo siya pinanood, medyo maguguluhan ka kasi yung sequence ng story niya, medyo magulo talaga. Kasi nga, involved yung future, tapos may past pa. Pero, para sa akin maganda naman siya. Deserve din niya na maging popular, katulad ng ibang palabas si Park Shin-hye. Yun nga lang, sana i-improve yung trailer. Kasi sa totoo lang, nung pinanood ko yung trailer, hindi ko masyado nagustuhan. Pero nung pinanood ko na yung mismong TV show, maganda naman pala siya. So, marami rin akong comment dito na ang dami kong tanong nung pinanood ko na yung story. So, yung mismong plot, tingnan nyo na lang sa YouTube or i-Google search nyo na lang. Okay, maganda kung panoorin nyo na lang mismo yung Sisyphus. Pero yung review ko kasi ito po sa mga tanong ko. May mga nagtataka kasi ritong part kung kasi dito sa Sisyphus nag-end of the world. Pero sa Korea lang. Nagtataka ko bakit wala man lang dumating from other countries na nag-try i-fix yung Korea o kaya tumulong sa kanila after the nuclear war. Kasi dito sa Sisyphus totally as in yung pera nila dito sinusunog na lang nila. Ginagawa na lang nilang panggatong, ganun, pangluto, ganyan. Tapos parang sabi na natin nag-end of the world. Pero 'di ba? Kung hindi naman lahat ng country sa buong mundo ay nag-end of the world, yung Korea lang talaga. Meron darating from other countries na tutulong sa Korea. Pero dito parang hindi yung tinakal, ewan ko ba. Tsaka ang pinagtataka ko rito, kung nawasak na talaga lahat as in dito sa Korea, bakit may mga naimbento pa rin na makabagong gamot katulad nito ni Agnes? Yung nanay niya kasi dito may sakit. So, yun yung isa sa dahilan kung ba't siya naging villain. Kasi nga gusto niya mapagaling yung nanay niya. Yung gamit na yun galing lang niya sa future. So nakikipagtulungan siya kay Sigma. Kahit ang kapalit nun, traitor rin niya si Tae-sol, which is yung mismong bidang lalaki dito sa story. Kahit na may feeling siya para kay Tae-sol dati. Feeling ko rin na kinalimutan niya na lang yun. Kasi nga, mas priority niya talaga yung nanay niya na maligtas niya. And then, ang pinagtataka ko lang dito, bakit yung mga nasa future, sabi na natin na may gera doon, ganyan. Nagtataka ko, bakit ang lalakas nila? Lalo yung mga may na radiation. Kasi dito, sa Sisyphus, pag nag-time travel ka from future to past, ang mangyayari sa'yo, pwedeng maka-arrive ka nga, kumbaga, makapunta ka nga sa past, pero may kapalit yun. Pwedeng wala ka ng kamay, o kaya naman sunog yung balat mo, wala kang tenga, ganyan. O kaya naman may possibility rin ako saan ka na lang, out of nowhere ka na lang sumulpot. Pwedeng sa ere, ganyan, sa gitna ng tren, gano'n. Pero sabihin na natin na may digmaan sa future, bakit parang abnormal pa rin yung lakas ng mga nasa past? Ewan ko kung bakit.
napansin ko lang, parang super abnormal yung lakas nila. Parang hindi siya normal. Ayun. Kasi meron dito yung nakalaban ni Park Shin-hye. Napansin ko parang ang lakas niya. Isang hawak na lang kay Park Shin-hye. Talsik agad si Park Shin-hye dun sa likod. I mean, sa pader pala. 'Di ba? Parang hindi siya, parang superhuman strength siya. Ano rin ba yun? Epekto din ba yun ng radiation galing din sa uploader? Ewan natin. And then, ito, si Sigma, naisip ko lang din, kasi dito, si Sigma, i-introduce siya sa series na malakas na siya. Kumaga marami na siyang resources. Pero, yung Sigma noon, nung before mag-end of the world, kasi pinakita dito sa bandang malapit na matapos yung TV series na lumabas siya mula siya doon sa kwarto niya na pagtingin niya sa labas, puro wasak na lahat, ganyan. Nagtataka ako, paano siya nagkaroon ng ability or resources para makakuha ng mga weapons sa pinadala niya sa PAS para pasabugin yung Korea. 'Di ba? Paano siya naging successful? 'Di ba? Kasi syempre, ikaw, start from the scratch ka, makita mo, paglabas mo ng bahay, sabog na lahat, wala ka nang nakitang tao, patay na lahat, 'di ba? Saka, paano ka magiging successful noon, 'di ba? Unless na lang kung tinulungan siya ng future self niya. Kasi yung future self niya, pumunta ng past, tapos doon kumuha ng mga resources, ganyan, nagpayaman, nag-invest ng marami para sa kumpanya ni Taesul, ganyan. Yun, naintindihan ko pa yun. Parang medyo magulong lang dun sa part na yun. Tinulungan ba siya ng future self, diba? Ay niya, eh diba nga, dito kasi ang rule sa CCPUs, hindi mo pwedeng lapitan yung past self mo. Kasi, yung future self, pag nilapitan yung past self niya, kumbaga magma-merge sila. Parang computer, di ba pag nag-copy-paste ka ng file, hindi ka makakapag-paste ng file kapag meron dong file name na kaparehas nung kinakopy mo. Hindi pwedeng parehas, duplicate. Kailangan, it's either magbura ka o kaya i-rename mo yun, yung kinakopy mong file. So, ganito rin dito. Ayun nga lang, pinagkaiba lang, magre-remain dito yung past self mo, hindi yung future self mo. Kaya, yun yung dahilan kung bakit nung hinawakan ni Park Shin-hye yung katawan niya, yung kalansay niya, nung hinawakan niya yun, nakuha niya yung ibang memories nung future self niya. Tapos nakita niya rin doon yung notebook. So, eto, si Sigma, ang pinagtataka ko lang din dito, bakit ganon? Kasi bandang huli dito, sa ending, nag-disappear na yung future self ni Sigma. Pero, yung notebook, nandun pa rin. Diba dapat kung magdi-disappear yung future self mo? Kasi dito bandang huli natalo nila si Sigma. Dun sa chart scene. Ang pinagtatakan ko lang dito, bakit yung notebook hindi naglaho? Eh, dapat diba maglalaho din yung kung naglaho yung future self. At saka dun din sa chart scene, nagtataka lang din ako. Kasi, bandang huli doon, nung natikop na si Sigma, yung binarilan nila, ganyan. Yung si Seho, yung character ni Park Shin-hye, nag-disappear siya. Kasi anong nangyari dito, nagplano si Taesul na bumalik ng ilang araw papunta sa PAS para barilin si Sigma. Ganon. Ang pinagtatahan ko, kasi kung pareha sila bumalik ni Park Shin-hye sa PAS, diba dapat, part na rin siya nung timeline na yun. Kumbaga, or kasi Taesul man, kung meron din siyang current self niya, tapos, syempre, parang dating yun yung totoong Taesul, copy na rin siya. Diba? So, dapat pareha sila maglalaho. Pero bakit si Park Shin-hye lang naglalaho? Diba? Eh, dun nga sa binalikan nilang pase, bago sila bumalik, ginawa niya yung uploader. Kumbaga sabi niya, one time only. So, kung gumawa siya ng uploader for one time only, dapat hindi sila maglaho parehas. Diba? So, yun siguro nga yung dahilan kung matindi sila naglaho parehas. Kaya lang minalas lang sila, bigla kasi dumating si Eddie. Yun ang kinamalasan nila. Napatay nga nila to si Sigma, pero natikok naman sila kasi nga si Eddie nga dumating. Yun. So, ang pinagtataka ko lang din dito, itong si Eddie,
parang ang unrealistic ng bigla niya pagiging kontrabida. Kasi yung bandang gitna, parang nakikita ko genuinely, may concern naman talaga siya kay Taesun. Tapos all of a sudden, iniwan na siya nung Agnes, biglang nagbago isip niya. Parang pumalit na siya kay Sigma. So parang ang dating mangyayari pa rin kung ano yung nangyari noon na nag-end nga yung Korea dahil sa dun sa uploader. Yan. So sa tingin ko nga parang mag-rewind, mag-uulit lang din sila tapos tatama na lang nila ulit. Kung parang itatry lang nila, try and try until you die. Parang ganun yung dating sa akin. No? Saka ang pinagtatakan ko lang din, medyo magulo or messy yung rules ng uploader. Kasi ang pinagtatakan ko, lagi nila kasi sinasabi dito, kahit anong gawin mo, yung pass hindi mo mababago. Kasi ang dito sa CC Post, kung ano yung ginawa mo sa pass, alam mo, ikaw, nag-time travel ka galing sa future, tapos nag-time travel ka papunta sa past. Kung ano yung ginawa mo sa past, magiging part na rin siya ng future. Ganun, hindi siya katulad nung parang sa Dragon Ball Z na nagkakaroon ng ibang timeline. Dito, kahit na nag-time travel ka, magiging part na siya ng future. Parang ganun. So, medyo magulo kung paano na nagawa ni Taesun na mabago yung mangyayari. Kasi nga, ganun yung rules Parang nag-contradicting siya. And then, syempre, di ba kasi dito sa bandang huli dito, si Taesun, in-upgrade niya yung bunker. Kasi nga, kinuwento dito ni Parshin niya na yung nanay daw niya, namatay dun sa bunker. Kasi nga, hindi na isara ng maayos yung pinto. So, ito, si Taesun, dahil syempre, love niya si, Parshin niya. Siniguro niya na yung bunker, masasara na siya. Or kahit lumabas ka, pusa siya magsasara yung pinto doon. Tapos nag-stock siya ng maraming gamot, ganyan, pagkain, banana, yun. Kasi favorite yun ni Parshin niya dito. So, marami siya in-stock na ganun. So, kung gumawa siya ng upgrade sa bunker, ibig sabihin, hindi naman mamatay yung mother ni Parshin niya. Ano yung motivation niya para bumalik sa past, diba? So, parang, ewan ko, ang messy lang nun. Kasi, simple yung pag-upgrade ng bunker, dapat may effect na yun. May butterfly effect na yun. Pero dito, hindi na tinakil. Siguro kasi, isip nila, hindi naman, maganda sa parang hindi naman siya, ikasisira ng kwento. Pero para sa akin na, kunting bagay lang dapat may butterfly effect na yun. And then, yun nga, yung mananguli nga dito, si, Taesul, para masave niya yung Korea, nagpakamatay na lang siya. Nagbaril siya ng sarili niya. Pero, sa tingin ko, kasi bandang huli dito, nakita nila na yung sarili nila na nasa eroplano sila. Si Parshin niya, tsaka si Taesul. Parang open ending nga siya. Kasi ikaw na yung mag-iisip kung bakit sila nandun. Diba? Pero feeling ko, time paradox to. Kasi, may dito sa scene ng Sisyphus, may time dito na nag-travel si Taesun. Kumbaga parang nag-travel siya sa kawalan kasi nga kailangan niya iligtas si Parshin niya. Tapos nakulong sila sa iba't ibang timeline. Simula ng bata sila, ganyan. Nung jerk pa siya, ganyan. Nung arrogante pa siya, hanggang sa sa current timeline na nila. So sa tingin ko, since sila, namatay nga si Taesun dito, pero namatay siya, hindi siya sa current timeline namatay. Dun sa tawag dito, kasi nga 'di ba nag-time travel sila ilang araw lang. Kumbaga parang feeling ko hindi yun yung current timeline talaga So parang nakulong lang din sila sa time paradox. Sila ni Parshin Yun yung sa tingin ko nangyari dito. And then yung last dito, yung pinaka-last na comment ko lang, yung love triangle, di ko masyado naramdaman. Kasi itong lalaki to, nakalimutan ko yung pangalan. Kumbaga sa past, dapat mamamatay siya kasi nga niligtas niya si Parshin Pero sa current timeline, hindi siya namatay kasi nga binigyan siya ni Taesun ng vest ata yung tawag doon. Para hindi siya tabla ng bala. Yun. So, ito, yung character niya, parang feeling ko saling ket-ket. Ewan ko, ayun lang talaga yung comment ko. Parang saling ket-ket yung partner niya. Tapos, yung character niya. Kasi kahit wala siya dito sa story,
Andar pa rin yung kwento. Ewan ko ba? Tsaka parang wala siya masyadong screen time. Konting-konti lang talaga. Pero medyo kinilig naman ako sa kanila ni Minam. Yun lang, Minam tuloy. Ni Park Shin-hye. Yun lang kinaganda sa kay Park Shin-hye. Kasi kahit kanino mo siya i-partner, may chemistry siya. Kumbaga parang sabihin na natin, kahit walang chemistry, nalalagay niya pa rin ng konting kilig. Kasi magaling siya mag-project eh. Ng nakakakilig na part. Ganun. So overall, para sa akin, maganda naman tong Sisyphus, parang ano lang siya, hindi lang siguro siya masyado na promote na Netflix, kaya hindi siya ganun sumikat. Pero para sa akin, gusto ko yung niya, yung mga action scenes niya. Tsaka parang naawa ko sa character ni Park Shin-hye rito kasi underweight siya. Ano daw siya, malnourished kasi nga wala siya masyadong kinakain sa past, ganyan. Tapos marami ding scene dito. May scene din dito na yung trend punong-puno ng maraming bones, ganyan, mga tao namatay dahil walang tubig, walang pagkain, ganun. So, hindi mo i-expect yun na ang yaman-yaman ng Korea, tapos, diba, all of a sudden, nasisira ng ganun-ganun lang. So, maganda na may idea na Sisyphus. Medyo may mga loopholes nga lang siya na napansin ko. And for sure, yun din yung isa sa mga dahilan kung ba't siguro hindi pinapanood ng iba. Kasi syempre pagka may nakitang loopholes yung unang nanood, magagawa ng review, mawawala naman ng gana yung makakakita ng review niya, di ba? Pero sana panoorin pa rin ng iba. Kasi sayang naman, daw dito malaki daw yung budget mo yung palabas sa to. So yun lang. So thank you sa pakikinig ng review ko. I know, hindi ako masyadong magaling gumawa ng video, pero I'm trying my best naman. So yun lang. So hanggang sa susunod na review na lang. Bye!